itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema, sa mga karuyag mamiling guidance o comfort,
adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kunato na bangon san ka isog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tabo, nga dala permi, ngan mag-cope with you. Now, get ready to tune in. Abrihian niyo kasing-kasing, ano pod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope with Me. Aton oras, 8 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello, beautiful souls, and welcome back sa Cope with Me. I'm your own Suzette Pretensyo, kaupod niyo permi sa journey called life. Ang kaupod naton sa Master Control, Sira Joven Cardenas, si Kuya Israel Gonzalez, nga na naton mga OJTs, Sira Carl Jade Magbutay, Mara Alba, Elza Merlin, Haran Septo, Angel May del Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, ngan si Mark Gelot. Yes, good afternoon once again. Ngan maupay nga huybes sa nga tanan nga namamati sa aton yan sa radyo, mga namamati ug nagihiling yan sa aton sa aton social media account, Facebook at Radyo Pilipinas Calvo. So din nakita sa aton ika-20 Hulyo sa naton. Gusto man, hopefully in slowly hinay-hinay na na para in preparation at pagkadto sa weekend And kung makakaya, yan lang Thursday, dinalot naton tikang-tikangan, organize, limpyo, talagugti sa aton mga and gutay na lang naton rempyo. Bitin man good talaga naton weekend. So, kung kinahanglan ta, maglaba, sa pan. Dan ay gutay. Akit, So, pro tip, para more time to relax, mga Wednesday or yan Thursday pala, hinayo na. Talagugti nga pag-organize. Anyway, since Cope with Me man, aton na pagbuhato na naton mga ritong Cope with Me habit, sa aton siyahan nga Cope with Me habit, ipiyong niyo mga relax sa niyo mga sarangan para sa aton 3-minute mindful breathing nga halad sa aton Sun Depart. Isang gusto. Ikit ang iyong mga mata, ilapag ang iyong mga kamay sa iyo. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man o nakasanda. Pakiramdaman ang bigat ng katawan sa iyong inuupo. Siguruhing tuwid ang iyong likod, komportable. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga, i-relax ang iyong mukha. Pababa sa iyo. Bigyang pansin ang mga kahang. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong obserbahan, madaloy ang pasok sa iyong punta sa iyong unan, patungo sa bagay, palabas muli sa iyong. Bigyang pansin iyong pag-at at paglubog, dibdib, tiyan, sa bawat inhale, at subukang gawing natural lamang. Ngayon, pagtuunan ng pansin, ramdam ng iyong paghinga sa iyong. Iramdaman
hininga habang ito'y pasok. Mag-focus lang sa pakiramdam sa tuwing hinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang pasok sa iyong at mas mainit naman na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin, ito'y mga naiisip mo lang. Bahagyang ibalik ang atensyon sa iyong paghinga. Alim. Pansinin ang iunting hinahon. Pagtuunan ng pansin ang iyong payagang dumaan ang laman ng isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy. Kung ika'y handa na, balik ang iyong atensyon sa pagkadikit ng sa iyong upuan o sinasandala. Dahan-dahang. Alright, adto ang aton Department of Health para sa 3-minute mindful breathing. Ngan kadi naman kata sa aton ikaduha nga cope with me habit, aton sudlon an aton kalugaringon, aton pakianhan an aton kalugaringon, tara mag-journal. Para sa aton journaling prompt, yan ang kulop. An aton pakiana, do you think the past is ever really gone? O do you think the past is ever really gone? So kamo tingin ba niyo aniyo past namawara bago talaga na na-erase, diba? Pag waray may nahitbo. So anini nga aton journaling prompt ginaaghat kita sini nga mamalandong san lasting impact san aton past o sa aton sa pasatayan, diba? Personal. So giniimbitahan kita san sini nga aton journaling prompt nga aton ikonsidera whether an aton pa mga past experiences maupay man iton o malain nga experience nawawara bagod sera, or if they continue nga impluwensyahan and shape an aton emotions, also an aton kita sa aton kalugaringon. So ito actually and bagan gin po point out sa naton journaling prompt nga also kun apisar nga an moment baga naglabay na ihana pera nakatubig naglabay. Iton ba may da bagihapon ito nga kundiin hastaya na kalagi naapektuhan. So ninilat nga aton prompt, it also raises the question if whether we truly heal we ever completely truly heal than aton past experiences or maybe simply we just live with it, diba? We just learn to live san nahitabo. So it was painful So on a broader level ini nga aton journaling prompt liwat nakakabulig liwat ini aton liwat pinsaron ang nature mismo sa time itself. Is the past something we leave behind or iton is it remaining sa aton mismo ringon nga naa embedded kung sino kita sa pagkayan. So sa aton pag-explore san sini nga aton journaling prompt, aton itry nga pamalandungan sa aton kalugaringon, maybe may dakata mga mga specific nga mga story, o maybe tabo nga hastaya na adalagi hapon naglilinger adalagi hapon sa sulod san iyo tar. So pakianhi an iyo kalugaringon kay nga you still hold space for that memory or for that. And what would it really mean for it to be gone? Para na completely makalimtan mo na past or and what would you feel? So an aton journaling prompt sugad sini nga aton pagpamalandong anan aton pag pinsar
kinakabulig sa aton nga mas maging hilarom pa ang aton pag-intindi sa aton relationship with our sa aton past. Also nakakabulig liwat to maybe start to heal, 'di ba? Kayo we address ano ni nga you still have those parang mga residue sakitan because finally face it, you can truly start siya niyan sa magiging benepisyo sa aton sa aton journaling. Otrohon lang naton, do you think the past is ever really gone? Aton oras 18 minutos ang naglabay sa 3:00. Mabalik ta sa aton programa Cope with Me pagkatapos la sa pipera ng mga pahinom. Bagong Pilipinas para sa bawat Pino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development benefits of people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, governance of society. Hindi puro salita. Pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa bagong Pilipinas, pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang bayan. Suklian ang kanilang tiwala lang. Sa nagkakaisang gobyerno, malinaw ang payapa at na bukas. Sa bagong Pilipinas, pag-asa ang lahat, pag-asa ng bayan, nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mas na ang government transactions sa tulong ng eGovP Super App. Pwedeng gawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa 3:00. Kamo intadayon nga namamati sa Cope with Me, your safe space on air, only here at 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ngan sa pagpadayon sa aton pag-restoryahay sa aton programa Cope with Me, may dakani sa iyo pa kay Ana nakagpinsar na ba ka mo once in your life nga kutiin pinsaran niyo nga bagan ka boring ko man or bagan ka plain ko man. So bagan feeling mo dire ikaw an funny one, diba? Dire ikaw, dire ka artsy, dire ka edgy, dire ka mysterious, diba? Just you. Kaya mo na pag are you, and somehow you feel like being you, it's not enough, So, mo na aton paghaharampangan, yan na nga kulop sa aton programa Cope with Me, aton paghaharampangan, anong pressure naton may ada sa personality. So now, there is nothing wrong with having personality kaya it's actually a part of who we are, diba? But we are going to talk about not the personality in a psychological sense, pero sa curated sense. Ito nga bagan brand na animo personality, diri na bagan it's
person, di ba? Because you are you, but it's because you have this kind of siguro aesthetic nga siya, no? Personality, di ba? And we see this yan na prevalent niya na sa aton no social media space. So, unahan nato na no, kung gayon ba nagtitika ang ani nga pressure, di ba? So, root cause san sini nga pressure ano, I think it's really because of social media. So, sa past kasi, di ba, and personality, it's just who we are, di ba? Okay, funny ano, or we are artsy, kung na pa to sporty, di ba? So, when di rin siya sin big deal, di ba? Di rin natin kinahanglan nga bag para may ipakita sa i-showcase or i-define. Pero yan na, because of the age of social media, bagan may siguro pressure, especially siguro sa itong mga constantly online naton nga Gen Zs, diba? Bagan, may dasan pressure nga to always market yourself nga product, diba? Kaya sa kada platform, TikTok usually and Instagram, diba? Bagan may kinahanglan nga may da ka niche, diba? May da ka ipipilion nga identity. For example nala, ito nga sa mga kalalakihan, di ba, kinahanglan mo kuno maging bagan alpha male, di ba? Male or sigma male, ano pa akong mga nakikitaan. Or cottage core girl, sa mga babae naman, bookish girl. Bagan kinahanglan may daka sa type of personality. But for me, more on aesthetic kasi yung boss babe or kung ano pa, traveler, minimalist, diba? Damo nga mga sugad sini nga mga curated identity or curated personality and data sa aton mga social media. So again, ang makaka-relate sini gud talaga na always online Gen Zs and also millennials or maybe nato baby boomers nga pero may nag-online basta mapapansin nito niyo kung ay sa aton worldwide social media accounts, particular TikTok, Facebook, IG, but more, I think, mas nakikita ini sa TikTok, Instagram. So, of course, not bad, but nagiging malayan na siya when we feel like kinahanglan natin magpili san usa kay kung diri, bagan, diri kita also, there is parang constant need to prove to yourself or sa ibang mga tao nga asya ikaw ini so bagan kinahanglan sporty ka pero me kinahanglan mysterious ka pero me kay mo naging identity diri ka na 3D character 5D character so nagiging epekto sini sa aton so ini nga pressure personality pressure nga ako is that it really messes with our naton identity and because of that it can lead to nga iko-compare tanan aton kalugaringon sa ibang mga tao sa may dakat nakikitaan nga same personality as you imo dahil mapisa diri ako pare nga she's more athletic than me or she's more artsy than me. Bookish siya or mas introvert siya or extrovert siya, And also, it can lead to bagan a performance burnout, diba? Nga bagan, because again, of this curated na sense of identity or personality, you always have to perform, diba? So, kinahanglan pero may ka komedyante kung nimo personality nga butang mo sa imong kalugaringon you always need to prove nga you are the funny one or that you are the mysterious one, diba? So, diri ka na lang na mag-voice out, di ka mag-joke because, mysterious ka, no? So, kinahanglan, humingaw lang. So, it limits your true sense of self, diba? And lastly, nagkakamay-ada ka na sa identity confusion. Because you have been limiting yourself, you have been performing mismo san sa imo kalugaringon. And kay kunan aton identity it gets tied to how people perceive us, especially online we start to feel like baga fake na if
diri man even if you're not trying to be. So napapakayanan mo na imong kalugaringon kung interesting ka bagod talaga no, artsy ka bagod talaga no, or kinahanglan mo pa iton sa ibang. Pero ang kamatuoran man gud ano is that dili mo kinahanglan i-perform an imo personality because your personality it is you ano, it is part of you and so you don't have to perform it because naturally nga magawa iton siya no. Because again when you constantly trying to prove or perform personality ano, it can lead to posture. And also, ang kamatuoran liwat is that you don't need to perform your personality para mas maging worthy ka, no? Worthy of attention, affection, or kung ano pa. So, karag ko singon sa iyo nga you don't have to be a brand, be enough. Tan sini nga aton moderno nga panahon that we always need to prove ourselves and nahanglan ta na i-market pero always remember that you are not a product. You are not a brand, you are a human. So, akon tip nga mahahatag sa iyo to cope with this pressure, no, especially again sa aton mga Gen Zs, parehas ko ano, Gen Z and Millennials. So, una is to i-detach naton kalugaringon an idea of being interesting all the time. Dire kinahanglan naton permi maging entertaining o maging funny or maging clever ano, wise, mysterious or whatever iton. So detach the idea of being interesting. So it's okay to be boring sometimes. You don't always prove to everyone who you truly are. You just exist and okay and aton tip number 2 is to consume less and consume. So kasi ini nga pressure hano nagbi-build up liwat ini because kada mo sa naton gin kikitaan, di ba? We are watching too many people's social media. Di ba? Damo ato nakikitaan labi na pag adanay mo sa FYP mo sa mo TikTok ito na permian imo gin like, di ba? Ito na mga aesthetic permian magawas, di ba? For example, for me kay nagso-solo living act. So ito na permian nagawas ano solo living and actually I can sense sa akon kalugaringon I am starting to for myself ano. And so that's why you need ako nga gin-uninstall ko na liwat akong TikTok ano because I can sense that and you can sense that also ay aware man ka. So when you start to sense okay ano bagan adan ito nga self comparison helping you so you need to consume less and connect more tawo nga sa imo ano. Take breaks from and connect with real life experiences para mas an unfiltered nga version sa imo. Tip number 3 is to embrace the in-between. So, diri mo man kinahanglan nga magkamay adalasan usa nga aesthetic ano kay imo na siring sa imong kalugaringon nga I am a soft girl. So, soft girl ka nala permi ano, diri mo na ginpapagpul imong kalugaringon. You are soft and timid, you are quiet. And also, kung halimbawa, for example, imo na kinsiring sa imo kalugaringon nga, okay, ano, I am the alpha male, diba? Pero may ako or something. So, you always need to always be the one dominant. Imo na nang pinsar nga, okay, emo act, diba? O kayo mag concert na, may Chemical Romance, tapos ungay pagod ka na ang jumpsuit aparato. So, pero may ka nala emo. Diri ka na, di mo na ginaalawan, di mo kalugaringon to. You are more than all of that ano. You are myriad of different personalities. So you don't have to be just one is that. Pwede ka maging bubbly and also serious at the same time. You can be a deep thinker, a deep person, but also childlike in a way, diba? You can be deep and loud, ano? But also, again, you can be deep but also loud, diba? So, embrace that in between because kita nga mga tao, ano, we are full of gray area. Diri kita and you are doing a disservice sa imo kalugaringon. And lastly is to notice when you are so baka imo kalugaringon ano
kung ginihimo mo labay ton because talaga nga kakuyag mo or because it just fits the version sa nimo kalugaringon. In-expect mo sa imo kalugaringon kaya siya na ito na nimo personality mismo bagan kasi mismo sa imo kalugaringon gin-fake mo na and also the version nga karuyag mo ipakita sa imo sa iba nga mga tao because siya gin-expect sa imo. So for example, singunta na lang an imo aesthetic or personality you are film enthusiast. So nakadto ka ba sa mga cinemas because you want to really enjoy those or maybe because kinahanglan mo kumadto kay magkamiada sa critical nga review sa sini nga movie para pag may ka makahampang deep dayon ang imo pag review sa shows or whatsoever and maybe you're not or maybe nawaranan iton nga enjoy. So adto ako last tip is when you and try to breathe and to yourself. And when you answer nga okay, I'm doing this literally, go for it, diba? And try to ignore aniton sa mo pinsan. So there is nothing wrong man kung you have this niche of personality o correct mo ito na-express online and also in real life. But again, it just becomes a problem kay kung kinahanglan mo na ito perform 24/7, you are even performing it sa imo kalugari. So you are not boring just because ikaw diri ka loud diri ka funny, you are not forgettable just because diri ka nag-fit sa trend, and you are not behind just because kalugaringon. Again, you are person, you are a human being, you are not branded. And so being a human being full of gray areas, full of chaos full of layered and evolving. And always remember that you will always be on the in-between of things and different of yourself. Aton oras 25 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4 mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahinomdom. Transaction sa tulong ng Super App. Lahat ng ito, i-download ang Ingov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamit na ang Ingov PH Super App. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Celebrate musika, sining, iba pa. Ting fun. Ito. Love
track specifically made. Back good old memories at the same time with a new generation. Feel a sense of pride every time I see here on or fly in the sky. Yan, ang Pinoy kultura because our culture is cool. Aton oras, 38 minutos ang naglabay sa alas 3. Kamo inpadayon nga namamati sa Cope with Me din hila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ang sa pagkaya na mag-good vibes kita san pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita para sa mga naigo biktima san bagyo, good news para sa iyo kay ang GSIS ginabrihan na an emergency loan window para sa mga natamaan o naigo san bagyo didto sa Luzon. Ginabrihan na san Government Service Insurance System o GSIS an emergency loan para sa mga miyembro ngan pensyonado sa upat nga lugar nga apektado sa anay severe tropical storm Krising ngan ginpakusog nga habagat. Sigon kan GSIS OIC Juliet Bautista, abierto nan loan para sa mga kwalipikado nga miyembro ngan pensyonado sa Cavite, Quezon City, Umingan sa Pangasinan ngan Kalumpit sa Bulacan. Hangtod Agosto 23 an aplikasyon para sa Umingan ngan Kalumpit ngan hangtod Oktubre 23 naman para sa Cavite ngan Quezon City. Ginlalauman liwat nga magdudugang pa san mga lugar kung magdeklara san state of calamity an iba nga LGU. Pwede nga umutang san hangtod 40,000 pesos an may existing emergency loan samtang 20,000 pesos naman para sa first-time borrowers. Payable ini sa sulod san tulo ka tuig nga may 6% interest rate kada tuig ngan waray processing fee. Ginabisuhan ang mga miyembro ngan pensyonado nga gamiton ang GSIS Touch mobile app para sa mas malaksi nga transaksyon. Dugang pa naton nga good news pagkamayada sa nationwide water catchment systems ginduduso san usa nga magbaralaod. Nanawagan si bagong henerasyon o BH Party List Representative Robert Nazal para sa dagmit nga pagpatuman sa water catchment systems sa bugos nga nasod agud atubangon ang nagtitika grabe nga pagbaha durot sa waray undang nga pag-uran ngan biglaan nga pagpakawala sa tubig tikang sa mga dam. Tering niya nga diri sakto nga damla ang ginlalauman sa water management sa nasod. Kinahanglan sering pa ni Robert Nazal nga may ada sa pambansa nga network nga mas magugtiay nga catchment systems para sa luhon an sobra nga uran ngan para maibanan an tarhog ngan danyos nga darasan baha. Sa iya House Bill number 830, iya ginproponer ang pagtindog sa mga farm level water catchment systems sa bugos nga nasod. Lain pa sini, maghahatag liwat san irigasyon sa masobra usa ka milyon nga hektarya nga naglalaom sa uran. Babatonon liwat sini ang tarhog san climate change ngan pa utro-utrong baha darasan biglaan nga water relief ikang sa mga primerang hatagan liwat san insentibo sugad san VAT exemption, concessional financing ngan technical nga bulig ang mga pamilya nga magpapatuman sa catch systems. Ginlalauman nga pinaagi sini nga integration sa mga sugad nga proyekto sa mga lokal nga mga lugar nga local land use development plans. Dugang panaton nga good news, Pilipinas ngan China ginhisgutan ang safety ug katungdanan sa mga tagsa nga mga national
Nagmeeting ang Pilipinas ngan China sa Beijing sa Hulyo 22 para hisgutan ang katalawasan katungdanan ngan kapakanan san era mga mulupyo basar sa report sa Philippine Embassy. Ini ang una nga joint consular consultation tikang sa tuig 2019. Gin pangunahan ini nera DFA Assistant Secretary Maria Antonia Mendoza Oblana ng Chinese Consular Affairs Director General Long Zhao nga kapwa nga kilala ngan maihana nga magsarangkay sa duha nga nasod. Ginhisgot sa meeting ang kooperasyon sa balaod turismo ngan kalakalan nga nagkasarabutan ang duha nga panig nga pagtugon ang pagbalyuay sa impormasyon labi na sa pagkontra sa transnational crimes sugad sa illegal gambling. Kadungan sini ginkilala liwat ang epekto san pagbawal san pogo sa Pilipinas sa mas marig-on nga ugnayan kontra illegal nga pagsugal. Waray liwat ginkumpirma sa DFA kung nahisgot ang kaso san tulo nga Pilipino na preso sa China. Samtang padayon naman ang paghatag sa suporta sa duha nga gobyerno san kadan. Dugang pa naton nga good 3 million hog facility ginlalauman nga mapapauswag ang industriya sa Isabela. Naghatag ang Department of Agrarian Reform o DOR kabulig ang Department of Agriculture sa 3 million pesos nga moderno nga pasilidad sa pagpapataba san baboy sa usa nga kooperatiba sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBELA. Tumala sa DOR ang North Diversion Canal 8 Agrarian Reform Cooperative sa Barangay Eden, Sitio Kagurungan ang napili para sa proyekto nga may kapasidad nga 80 nga baboy kan may makabag-o nga disenyo san kulungan sa ilarom san Department of Agriculture Swine Industry Recovery Program. Katuyuanan san proyekto nga mabuligan ang mga benepisyaryo san reforma nga agraryo nga makabawi tikang sa epekto sa African swine fever kan mapakusog ang lokal nga produksyon san karne san baboy. Kaparte ini san pagbubligay san gobyerno agud mapakusog ang pangabuhian sa komunidad ngan mapaduso ang modernisasyon sa dugang pa nga good news, Cebu BRT nakatalaan nga magtikang sa operasyon sa Setyembre. Nakatalaan nga ilansar ang pilot operation sa Cebu Bus Rapid Transit o Cebu BRT yan nga tiarabot nga Setyembre, tumalakan Transportation Secretary Vince Dizon. Tulong nga estasyon nga mawan masunod 20 Cebu Normal University ng Cebu South Bus Terminal anaabrihan sa pilot phase nga ginlalauman nga makakagserbe sa por lo menos 70,000 pasahero. Tumalakan Dizon, papalaksion na ang konstruksyon sa iba pa nga estasyon subay sa direktiba san gobyerno sa dagmit nga pagpatuman san proyekto. Kasunod liwat sini ang pagtindog san Cebu Capital Station matapos ma-finalize ang disenyo sini como median station. Nagpasalamat naman doon sa gobyerno lokal sa Cebu sa pakikibubligay para mas-resolba ang mga isyu sa proyekto mga katuyuanan nga taxi kan komportable ang biyahe sa mga commuter. Mandugang naton nga good news dili naman sa syudad San Calbayog, LGU Calbayog ngan Shopee plano magpatuman programa para sa pagpabaskog sa MSME. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas report. Plano nga sa syudad San Calbayog sa pagkigbinulit san LGU sa pagswag sa sektor small enterprises o SMEs sa courtesy visit ni Alfonso Estacio, Public Affairs and Shop sa Visayas kan Mayor San Colón in diskusyon ano nga partnership ilarom sa nasabing programa katuyuan sa programa o maghatag sa digital sa mga MSMEs agud mapusog ang kapasidad sa mga pagpapakisan suporta sa talinguan sa LGU para sa inclusive economic san teknika. Ginlalauman programa magskog sa negosyo sa mga agi sa digital
para sa bagong Suzette Prado, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga nahibilingan nga good news, mga lolo ngan lola sa Muchong Somor, pumarawat cash gift ilarom sa Expanded Centenarian Act. Detalye sa balita, matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dagdag cash gift. Unpaid. Well, ay, sa Republic. Takop sa Palaod. Nag-instant. Pagkila. Dad, paghat. Pagkila. Dance. Charmaine. Aton oras, 49 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik natin programa Cope With Me pagtapos lasan pipera nga mga kahinomdo. News and current affairs, top story, business, sports, music, and adalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas tawag, mas Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo. EYOG 882 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maharing pamahayan ng lamok na magitan ng kaob na gagamitang at tugan ng self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit ay Seek early consultation. Unang ang pagkatulang ng pananakit. Pagturgo ng gilagid o ilong, pagkagod o kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center. Support fogging and spraying. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Pino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang tradisyon na unang gain part of Spanish. Higaw na siyang sinuwerte, sukin sa bahay, talas, thrown at sometimes even worse things. It's a website that actually books haranas due to experience widely tradition. Sa iyong palagay, Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 52 minutos ang naglabay sa alas 3. Kamo intayon nga namamati to Cope With Me dinhela sa aton stasyon 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkena may nakatasan mga announcements sa aton syahan nga announcement. Good news ini para sa aton mga burod kay sa pagsalinurog sa Summer Day ngan Breastfeeding Week magkakamayada sa Buntis Congress 2025 para hatagan sa spotlight and maternal health ngan importante nga papel sa aton iroy sa pagbug-os sa mas marigon mas malibsog nga probinsya. So, ang highlights sa sini nga Buntis Congress 2025, nutrition during pregnancy, family planning, pagrekognisar sa danger signs, breastfeeding benefits, HIV awareness, prevention, ang magkakamayada liwat sa
free services ngan giveaway sugad sa buntis kits, prenatal consultations, food packs ngan dental. So pagdudumaraon ini yan na nga ti arabot nga Agosto 1, 2000 sa Summer Convention Center dito sa Ciudad San Catbalogan, Samar. Nga announcement ikang naman sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office para sa mga kaso san pan-aabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, ang telephone number 02-8632-1372, ang mobile number naman nera 0945-175-9777. Ngan pwede dapat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede dapat ka mo mag-message sa official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harani naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Yan nga alas 4, ayaw kita kalimot na mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, tugad sa mga daan nga paligad, mga baldeng and drum, alulod, luhos sa tuna o sa kalsada, anything and anywhere nga ginteterukan sa tubig, pwede iton maging panimalay san kete-kete nga nagdadarasan dengue. Maunian nga alas 4, pamilingon naton iton nga pwede nga maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan dengue nga naton ito ni panlabog. Sa mga sadton waray pa mga takop an irabalde ngan dram alayon na lang pag-provide san takop para diriton may san kete-kete ngan lamok. Ngan samtang nagsisearch and destroy kita, of course, ayaw naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot san long sleeves, long pants ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, yan nga alas 4, tara durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ang bueno nga na nagtatapos ang aton Thursday episode sa naton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4, ikang Monday to Thursday. Man buwas, Friday ato naman pagdadamaraon mga kaupodak niyo sa harampangan ta ini. Kaupod naton sa Master Control, Sara Joven Cardenas, si Kuya Israel Gonzalez, nga na naton mga OJTs, na Sara Carol Jade Magbotay, Mara Alba, Garalza Merlin, Haren Septo, Angel May del Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, ngan si Mark Angelo Tayab. Masunod ang news update, ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa, Billboard. Again, this is Suzette Pratencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Aton oras 3:56. Salamat sa pamati and happy Thursday. Radyo Pilipinas, Kalba 82 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 PM. Maupay nga kulop sa iyong atanan, asya ini ang mga balita yan na nga oras. Coast Guard dagmit nga rumisponde sa insidente san banggaay san duha nga barko sa Calbayog Port. Detalye san sini nga balita pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Dagmit MV 7 knots.
God. Sa Philippines. An side and 50 Pakad. Balud. Vietnam flag MV 7 knot sa birth nagkamay-ad gasgas o 7 knot pero waray nagbuhay casual vessels faction Coast Guard sub environment and robot parks and kasarabay and duha babato no side 50 danyos tapod Charmaine Para sa aton katapusan nga balita, Rural Health Unit san Bungto San Gandara padayon ang pagdara san dekalidad nga serbisyo panlawas sa mga komunidad. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas report. Padayon ang San Rural Health Unit san Bungto San Gandara kapag serbisyo nga sa mga komunidad sa igintara nga serye san out sita san art taham awis drug administration paghatag sa fully taan nga samtang sa screening para sa resulta medical disaster risk labi na sa kabat papakita san sining aplikasyon san art para edad o serbisyo ay sa mas malibsog nga edad para sa bago Suzette Preto, Radyo Pilipinas, Radyo Kalbayog. Asya doon kabugusan san mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa